Kinasuhan na ho, mga kaboses, si House Speaker Martin Romualdez. Patong-patong ho ng mga kaso ang isinampa ho na ang laman po puro ho sumbong ho ng korupsyon, mga kaboses. At yan po ay aalamin ho natin dito sa ating YouTube channel. Bago po ang lahat, kung gusto niyo po ang ganito pong content, mga kaboses, ito hong political vlogs, commentaries ho, mga kaboses. At kung gusto niyo pong malaman kung ano po yung mga nangyayari po sa ating lipunan ngayon, ano po, mga kaboses, gusto niyo pong maging updated, please subscribe, click the notification bell, like and share po, mga kaboses. Bago po tayo dyan pupunta, ano po, mga kaboses, sa atin pong usapin ngayong araw, ito nga hong mainit, ano po, na balita yung lumutang ngayon ho, mga kaboses, kaugnay sa umano'y maanumalyang budget insertion, ano po, sa 2025 General Appropriations Act o GAA, mga kaboses. Nagsampa ng draft laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pa hong mga opisyal ng Kamara. Ito nga hong si Davao del Norte Representative Bantalion Alvarez, ano po, sa tanggapan ho ng Ombudsman kahapon ho, Lunes, mga kaboses. At ito nga ho yung full statement. Pakinggan ho muna natin bago po tayo pupunta doon sa atin pong komentary o review regarding po sa pangyayaring ito, mga kaboses. So pakinggan ho muna natin si House Speaker, dating House Speaker, ito po, Bantalion Alvarez. Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think Section 3E. Congressman, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampakulan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado? Ano yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng, imagine, 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan o. Binilang niyo po yun, parang kinumpit na lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh. Basta 0. So 12 times po naming nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit, oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Ayun, no, sinabi may mga pasaring pa si Atty. Topacio, ano po. Yun po, narinig po ninyo yung statement nila. Yun po yung mga complainants, si Atty. Topacio, si Atty. Jimmy Bundok, ano po, si Raul Lambino, at ang NGO, non-government organization na Citizen
Crime Watch, mga kaboses. Sumabugo ang issue na ito, dahil nga ho dito sa insertion sa 2025 national budget, mga kaboses. Ayon ho kay Representative Alvarez, hindi lamang daw ho si Speaker Romualdez ang isinama sa reklamo, kundi pati na rin sina House Majority Leader Manuel Dalipe, House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co, Deputy Speaker Stella Kimbo, at iba pang hindi pa pinangalan ng mga opisyal ho ng Kongreso, mga kaboses. Ang kaso nga ho ay may kinalaman sa sinasabing 241 billion na budget insertions sa 2025 national budget. Kung kung iisipin ho natin, mga kaboses, talagang seryosong usapin ito. Kung totoo man ito, itong mga paratang na ito ni Alvarez, mga kaboses, kasi 2 billion ang pinag-uusapan natin dito, 241 billion pesos ho, mga kaboses. Yung in-insert, na-discover umano ang mga blankong section sa General Appropriations Act na pirmado ho mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito, iginiit ho ni Alvarez at ang mga kasamang abogado nito, yun nga, yung binention ko kanina, Attorney Jimmy Bundok, Raul Lambino at Ferdinand Topacio, at yung NGO na Citizen Crime Watch, mga kaboses, na may sapat na basihan sila para papanagutin ang mga nasasangkot sa kaso, mga kaboses. Anila, ito ho ay malinaw na paglabag daw ho sa Revised Penal Code at isang krimen laban sa sambayan ng Pilipino. Dagdag pa ho rito, binigyang diin ho ni Attorney Topacio, ang kasong ito, mga kaboses, ay hindi lamang usapin ng politika, kundi isang seryosong akusasyon ng katiwalian na dapat bigyang pansin ng ombudsman. Yan ho i-acknowledge ho yan ng ating ombudsman, mga kaboses. Samantala, kung natatandaan ninyo, una na hong naglabas ng pahayag sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, dating Pangulong Rodrigo Duterte, at si Attorney Vic Rodriguez ho sa programang Basta Davaoenyo, kung saan ibinulgar ho nila doon, mga kaboses, ang blank BICAM reports, na naging ugat ng aligasyon ng anomalya, mga kaboses. Kaya ho, ano ho yung reaksyon niyo dito? Ano hong opinion nyo regarding po sa issue na ito, mga kaboses? At sa akin naman ho, kung totoo ito, sana gumulo nga. Madaliin ho ang paggulong nito, mga kaboses, sa investigasyon at sa pagkamit ho ng hustisya sa ating bayan. Kasi nakikita naman ho natin siguro, yun talaga hong nangyayari po sa tilipunan, corruption dito, corruption noon. Hindi na nga natin naiintindihan kung ano nangyayari sa ating bayan, mga kaboses. So kailangan ho natin ngayon na maging mapagmatyag, at atin pong pagdasal sa ating puong may kapat na sana ay mabigyan ho ng hustisya ang ating bayan, mga kaboses, laban ho sa mga kurakot na opisyal sa gobyerno. Kung totoo man ho ito, sana ho marisolba at mapanagot ho ang involved ng mga taong ito, mga kaboses. Sa ngayon ho, patuloy pa rin nating tututukan ang kasong ito at maghihintay ng tugon mula ho sa kampo ni House Speaker Martin Romualdez, mga kaboses, at iba pa mga opisyal na nasasangkot sa isyu. Ano kaya magiging susunod na hakbang ng Kongreso at ng administrasyon hinggil sa usaping ito? Manatili kayo natututok ho para pa ho sa iba pa ho nating mga update. Maraming salamat ho. Mag-comment ho kayo sa baba, mga kaboses. I-comment nyo lahat ng gusto nyong i-comment. Lahat po ng mga reaction, opinion ho ninyo dyan po sa baba ng ating comment section. Maraming salamat po, mga kaboses, sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Vox Populi PH po. God bless po sa inyong lahat and bye-bye.